Hi guys! Welcome back to my channel. Long time no see. Ngayon lang ako nakapag-upload uli ng update sa aking bukol guys. I can't wait na i-share ko tong natuklasan ko. Kasi nag-trigger kasi yung bukol ko guys noong December 21. Kasi hindi ko napigilang kumain ng peanut butter. Nag-trigger siya guys for the 4th time. Grabe, ang hirap talaga. Namumula na siya. At saka nagkulay, parang kulay purple na siya. Tapos makati, masakit. At saka yung bukol niya guys, muntik na, dito lang yun eh. Dito lang yung bukol ko. Tapos parang nandito na siya. Muntik na ano na yung suso ko. Dito lang sa left side. Muntik na ano niya lahat tong suso ko. Super grabe guys. Super sakit ng likod ko. Super kati. Grabe. Sa mga katulad ko na merong mga bukol, cancer, or hindi ba cancerous, yung mga katulad ko, kung meron kayo nito, huwag kayong matakot. Huwag kayong magpanik. Sa halip ay maghanap kayo ng paraan. At saka, guys, acceptance. Para hindi ka mas lalong mahihirapan pag i-accept mo yung sakit mo. Pero huwag kang mag-isip ng masama. Sa halip, maghanap ka ng mga paraan. Alam nyo guys, nag-trigger ang bukol ko for the 4th time. Ang dami-dami kong natutunan talaga. Ang dami-dami kong sakripisyong ginawa. Pero hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Trust in God lang talaga guys. At saka, lakas ng loob. Huwag kayong paghinaan ng loob. Sa halip, humanap kayo ng paraan. Or kung meron kayong pera, sapat na pera, magpa-doktor kayo. Pero sa ngayon kasi maraming katulad ko na wala talagang enough budget para sa ganitong mga pang-doktor. Kaya huwag kayong mag-alala. Lakasan niyo lang loob niyo. Kung isa kayo sa taga-subaybay ko, alam niyo na marami akong na-try na mga halamang gamot. Kailangan kasi tayo guys sumubok ng ibang halamang gamot kasi pahiyang-hiyang din yan. Pero careful lang tayo sa paggamit ng mga halamang gamot kasi meron din yan bad effects pag masobrahan. Simula sa Paragis, then MX3, sumubok pa ako ng bakong, Miracle Fruit, CMD, ang dami-dami talaga guys. Pero sa isang pagkakamali ko, kumain ako ng peanut butter. Nag-trigger talaga siya. Kasi, sa tingin ko kasi pwede na eh. Sa tingin ko. Pero andito pa yung bukol ko. Sa tingin ko kasi, pwede na siguro. Kaya, sinubukan kong kumain ng matamis. Pero alam nyo guys, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa edad kong ito, kasi magpi-50 na ako. Pag nasa 47, 48, 49, 50, meron talagang mga health issues. Kasi menopausal stage na tayo eh. Pag nandyan na sa age na yun. Maraming mga health issues na maranasan natin. Pero iba-iba. Buti na lang yung akin is ito lang. Nagpapasalamat talaga ako guys kasi marami na akong natutunan, marami na akong mga sakripisyo, marami na akong nalalaman tungkol dito at maisishare ko sa ibang tao na kagaya ko. Kaya guys, laban lang talaga tayo. Laban lang. Huwag mawala ng pag-asa. At ito guys, subukan nyo to, baka hiyang kayo.
Ito guys, oh. Malunggay. Sa dami-dami kong na-try, siguro ito na yun ang sagot talaga. Nag-trigger siya noong December 21, 2023. Alam nyo guys, I spent Christmas na hindi ako masaya kasi iniindang ko yung sakit ng bukol ko. Super sakit, super kati. Hindi talaga ako masaya nun hanggang nag-New Year. I spent Christmas and New Year na masakit yung bukol ko. Masakit, makati. Hindi ako komportable matulog. Hindi ako masyadong makatulog kasi makati siya, masakit. Hindi ako makatagilid. Grabe. For the fourth time nga nag-trigger siya, ito talaga ang pinakamahirap. So guys, subukan nyo to guys. Malunggay. Nagsimula akong nag-take ng nilagang malunggay January 3, 2024. Ganito lang guys, bili ko nito is 5 peso. Tapos, nilalagyan ko lang ng tubig na minsan, pag medyo madami-dami ang malunggay, lagyan ko ng 3 baso. 3 ganito. 3 tubig. Tapos pakuluan ko hanggang mag-iba na yung kulay niya. Tapos palamigin. Iniinom ko pag malamig na. 1 glass lang din ang iinumin nyo sa nilagang malunggay. Yun guys. Ito na yata ang sagot guys kasi yung sabi ko kanina na malapit nang nabuo yung isang suso ko sa left side, malapit na nabuo ang bukol dito. At saka super tigas, super sakit. Alam nyo guys, almost 1 month, magwa 1 month pa this coming February 3. Pero malaki na ang pagbabago. Hindi na masakit, hindi na makati. Yes guys, magtiwala lang kayo. Subukan nyo lang guys, baka ito na ang sagot natin sa may mga bukol dyan, may mga cancer dyan. Wala tong side effect guys, lalo na pag meron kang diabetes, meron kang high blood, ito ay nakakatulong. 1 glass a day lang guys. As of now guys, ito na lang talaga ang ginamit ko muna. Nagko-concentrate ako sa malunggay. Hininto ko yung CMD, miracle fruit, lahat-lahat hininto ko. Ito na lang muna ang kinonsentrate ko na inumin. At syempre guys, huwag nating pakainin ang cancer. Lalo na yung mga sweets. Grabe nakapagpa-trigger talaga yung mga sweets food. Oily foods. Grabe. Believe me. At alam nyo guys, feeling ko parang puputok na yung bukol ko. Lalo na pag yuyuko ako, pag gaganon ako. Parang puputok talaga siya. Sobrang ano na talaga niya. Parang yun na talaga ang ano, matatawag ko na talagang cancer. Salamat talaga. Nakahanap ako ng paraan. Naisip ko lang to guys eh. Sabi ko, try ko kayang malunggay. Pwede rin siya guys, didikdikin yung dahon ng malunggay. Didikdikin. Tapos yung katas niya, iinumin. O kailangan hugasan niyo ng maigi ang malunggay. Didikdikin niyo tapos yung katas, yun ang iinumin. Kung kaya niyong inumin. Pwede din itapal kasi na-try ko eh. Nung madalas makati pa siya, tinatapalan ko ng malunggay, dinidikdik ko rin. Tapos yung pinong-pino na siya, may katas na yun. Yun ko sa tissue. Ilagay ko sa tissue. Tapos itatapal ko sa suso ko. Kakalma din ang kati niya pag matapalan. Tapos yung init niya, kasi mainit eh, mainit yung sa akin. Kumakalma din yung init niya, kati at saka sakit. Masarap talaga.
pag matapalan. Pero paminsan-minsan lang ako nagtapal kasi meron akong skin allergy. Natatakot ako baka. Kasi minsan merong tutubo na butlig-butlig dahil sa tapal. Kaya mag-stop ako. Pero yung nilagang malunggay, araw-araw talaga. Araw-araw ko iniinom. Pansin nyo ba guys, medyo umayat ako. Alam niyo yung malunggay, nakakapayat din. Kasi yung mga fats mo, parang ialis niya talaga yung mga fats mo. Tapos, pag meron kang bukol, kailangan talaga hindi ka basta-basta kakain ng kakain. Magda-diet ka talaga. Yung kinakain ko kasi, breakfast, pananghalian, dinner. Tapos yung snack ko, mostly, papalta ako ng snack lalo na pag wala akong kakainin. Hindi na lang ako mag-snack, kaya medyo pumayat ako ng konti. Pero okay lang, magaan yung pakiramdam ko at saka ginawa ko everyday. Nag-walking ako. Minsan, manood ako ng Zumba sa TV, tapos gagaya-gaya ako. Kailangan talaga igalaw yung katawan natin kasi medyo may edad na tayo. Kaya rin siguro nagkakabukol ako kasi kulang talaga ako sa exercise. Iba kasi yung gawaing bahay guys, kasi magalaw yung katawan mo. Iba talaga. Nasubukan ko guys. Street na nag-walking ako, street ako na nagsasayaw-sayaw ako. Iba talaga ang pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam talaga. Kaya kailangan kung meron tayong mga sakit, kailangan talaga ng exercise at saka diet. At kung kagaya ko kayo guys, may bukol, iwas sa mainit, lalo na sa pagluluto. Yung ma-expose yung katawan mo sa init, mas lalong mag-trigger. Kaya nga yung akin hindi talaga kasi hanap buhay ko. Ang hanap buhay ko kasi guys, magluluto ng mani. Yun talaga ang hindi ko maiwasan kasi paghihinto ako. Paano na? Wala na akong source of income. Kaya hinanapan ko lang ng paraan minsan. Pag may extra money ako, na lang ako. Kukuha ako ng tagaluto. Pag may mga orders. Kasi mas lalo talaga siyang mag-trigger pag ma-expose sa init. Tsaka nagluluto ako ng mani sa oven, yung bake. Yun din ang isa na dapat iwasan ko sana. Pero hanap buhay. Kaya go pa rin ang go. Pero pag may extra talaga ako, talagang magsahod lang ako. Kukuha ako ng katulong. Kukuha ako ng helper para may katuwang ako. Kasi yung asawa ko, siya ang i-impake ng mga mani. Siya ang mag-sell. So, napakahaba ng video ito guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At kung meron kayong mga katanungan, just comment below. At message nyo lang ako sa messenger ko guys. Ilagay ko lang dito sa yung messenger ko. Maraming salamat po sa panonood. Till next video. Bye!